Life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. The lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. The country has seen heightened geopolitical tensions that do not conform to our ideals of peace and threaten the security and stability of the country, of the region, and of the world. This country will not lose 1 inch of its territory. We must ensure that we continue to preserve the security and the safety of our nation. Philippine Sea, partiyan ng Pilipinas. Dahil partiyan ng Pilipinas at Pilipino ka, dapat magkaisa tayo dito. Dahil ang laban ng West Philippine Sea, hindi ito laban ng administrasyon na ito. Laban ito ng lahat ng Pilipino. May mga bandila pa yung mga sombrero na. Hindi nyo mahilig tumakbo, masarap talaga tumakbo. Ilan po yung in-explain yung number ng runners today? Initially, with our coordination with Coach Rio. Kasi si Coach Rio naman talaga nag-organize ito and ask cooperation ng Philippine Coast Guard, National Task Force West Philippine Sea, Presidential Communications Office, and Philippine Information Agency. Ang initial estimate nila dito is roughly 5,000. Kasi yun lang naman yung default number ng runners niya. But this time, para sa kanya, this is a very successful run dahil almost 8,000 Filipinos joined different category dito sa takbo natin sa Manila. And there's also a surge ng mga runners natin na tatakbo sa Cebu and also in Cagayan de Oro. It's also worth noting, no, the other local government executives in different parts of the country is also reaching out sa kay Coach Rio and the Philippine Coast Guard na magkaroon din ng ganitong takbo sa mga syudad din. Okay, Commodore, sorry, itanong ko na lang din, since marami, nasa almost 8,000 yung dumalo dito, nahikayat na natin sila, pero paano na natin i-connect o paano na natin mabibigyan sila ng knowledge about sa West Philippine Sea? Well, alam mo kapag nag-register ka, same thing na sinabi ko, no? Ang revenue dito sa activity na to ni Coach Rio, idodonate niya sa initiative natin in sharing information. So meron tayong comic book, no, project. It was actually vetted by the National Task Force West Philippine Sea, the Department of Justice, the Department of Foreign Affairs, and even the University of the Philippines also supported the NTF-WPS para makumpleto tong comic book project. So without any support from the national government para makapag-imprenta na itong comic book na to, ang revenue ng takbo para sa West Philippine Sea will be donated sa NTF-WPS for the printing netong mga comic book. So for every runner na magre-register dito, you're actually donating 2 comic books, no? So kung ikaw nag-register ka, may makukuha kang isa. So for every registration fee, 3 comic book project ang comic books ang pinupondohan. And this is not just an ordinary comics. We decided na talagang pagka-package itong comics na to is a hardbound book para talagang tatagal and it will be passed on next generation. This information, itong information ng comic book is about UNCLOS, our historical references for our position in the West Philippines, the Arbitral Award, and it also talks about yung usapan ng mga kabataang Pilipino, why it matters for us to stand up for our rights in the West Philippines. Other issues?
Sir, sorry, tanong ko na lang din, syempre, kailan ang susunod na to? Okay. Kailan po susunod na coordination natin? Takbo muna tayo, takbo. Takbo muna tayo. Meron na bang update regarding sa pakikipag-coordinate with Senator Amy Marcos regarding sa 25 na targets di umano? Well, I think it's the Armed Force of the Philippines dahil it's about national security threat. Nagsalita naman lang ang AFP spokesperson that Armed Force of the Philippines will be coordinating with the Office of Senator Amy para malaman itong 25 targets na binanggit. Sir, medyo ano lang ito sa next coordination natin. Kasi di ba last time yung medyo pang-asa sa China, we're making some changes para sa next coordination natin para hindi na ito. Well, I think there are a lot of lessons learned nung nakaraang June 17 incident. And of course, the national government needs to innovate to make sure na hindi na mangyayari ulit itong ganitong uli na operation. Eh sir, yung monster ship ng China, may update tayo. Ang monster ship ng China, based on the latest information that we received from the DBD kahapon, remains to be anchored in its position. Ano naman po yung pang natin tungkol sa giant? Well, kaya sinabi ko kahapon during the press con, hourly, oras-oras, BRP Teresa Magbanwa 9701 is challenging the presence of the Chinese Coast Guard Monster Ship 5901. I think it's important for us to document this. Ang sabihin natin, we really inquired about their information. However, ang response nga lang ng China is also just a counter challenge. Sabi nila na they also have sovereignty over these waters, and what they're doing is a legal maritime operation as well. Sir, last na pinatatanong lang kasi sila, totoo daw ba o confirm na tinanggihan natin yung offer ng US na gumamit ng submarine at iba pang asset bilang tulong sa pagbabantay sa West Philippines? Well, I would respect the statement of the AFP Chief of Staff, General Browner. Again, regarding sa ugnayan natin sa Estados Unidos, mga ganitong operation, the Armed Forces of the Philippines and the Department of National Defense, they're the right Magandang araw sa ating lahat! Welcome to the Takbo para sa West Philippine Sea. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kaya niyo ba tumakbo ng 1 kilometer? Punta tayo ng more than 1 kilometer. Punta tayo ng Sangli. Yes! Magandang umaga po sa inyo lahat. Batiin na natin yung mga dapat batiin na nagpagising sa atin ng maaga at sa inyo rin. Ang ating po kaibigan ng Assistant Director General ng National Security Council, ASEC Jonathan Malaya. Good morning, sir. Good sir, good morning. Sabihin din natin ang bumubuo ng kapunuan ng Philippine Coast Guard. Coast Guard Admiral Artemio Abor, retired, nandito kanina. Former Commandant. Coast Guard Vice Admiral Robert Patrimonio, Vice Admiral Alberto Carlos, Police Brigadier General Jonathan Cabal, the Maritime Group, Commodore J. Tariela, na tumakbo po ng 20 kilometers. At lahat po, baka hindi ko mabanggit yung iba dito, lahat po ng bumubuo ng kapatiran ng West Philippine Sea, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, at of course lahat po na nasa harapan ko. Magandang umaga po sa inyo lahat. Parapakan niyo po yung sarili. Maraming salamat po sa okasyon ito na ilatag ng Philippine Coast Guard, dahil ang ginagawa po nila ngayon ay pataasin po yung kamalayan, yung awareness sa nangyayari po doon sa ating karagatan. At ang ginagawa natin ngayon, ang ginawa ninyo, is not just a step in the right direction, but a step towards a brighter future. Kaya maraming salamat mga runners. At tinatanong ko po kanina yung Coast Guard, bibigay ko sa inyo mamaya yung premyo ninyo. Subalit, meron po tayong surprise, P-R-I-S-E, surprise prize, P-R-I-Z-E.
Yun pong nanalo top 2 ay bibigyan natin ng pagkakataon, bibigyan natin ng ticket na aeroplano papunta po sa Cebu para sumali po doon sa West Philippine Sea Run sa Cebu. Sino yung nanalong dalawa? Sino yung dalawa? Nandiyan na ba? Meron pa nanalo? Yung nanalo po, mapadala natin sa Cebu para po kayo yung manguna. So congratulations po. Wala na po kung gustong idagdag. Maraming salamat po sa lahat na nag-participate. Sana po yung ating kamalayang ginawa ngayon ay gawin natin hindi lamang tuwing tayo ay tatakbo, kung hindi araw-araw, kung hindi lang po sa isang ganitong pagkakataon, kung hindi sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Isama po natin sa dalangin ang mga kawani ng Philippine Coast Guard, ang mga kawani ng Philippine Navy, ang mga kawani ng Philippine Maritime Group, at lalong-lalo na po yung ating mga marinista na naglalayag doon po sa Baho de Masinloc dahil yung araw-araw po nilang ginagawa ay para sa bansang Pilipinas, para sa ating pong lahat. Mabuhay po ang West Philippine Sea na bahagi ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Once again,